Magandang araw sa inyo, Sir Bob, pati na sa lahat. Tawagin na lang akong Joanna, taga Cebu. Itong kwento ay isa sa mga pangyayaring hinding-hindi ko makakalimutan na magpasa hanggang ngayon. Nagdudulot pa rin ng kilabot sa akin tuwing naiisipan kong lumabas ng gabi at kumain. Nangyari ito mga ilang taon na rin ang nakakaraan. Pagkatapos naming mag-food trip ng mga kaibigan ko isang gabi. Mahilig kasi kaming lumabas noon kapag gabi na para kumain ng mga street food katulad ng isaw, barbecue, kwek-kwek at kung ano-ano pa. Sabayan pa ng palamig na buko juice. Yun nga yung nagiging bonding namin tuwing weekend. Isang linggo, mga bandang 11:00 na siguro ng gabi yon. Napagdesisyonan namin pumunta sa sikat na street food area dito sa amin. Masaya ang naging kwentuhan habang kumakain. Hanggang sa isa-isa na silang nagpaalam na umuwi na dahil may pasok pa kinabukasan. Dahil malapit lang naman yung bahay namin, sinabi kong kaya ko nang maglakad pa uwi mag-isa. May dala pa nga akong supot ng kwek-kwek nun at bala kong kainin pagdating ng bahay. Habang naglalakad, napansin kong tahimik na ang kalsada. Wala nang halos taong naglalakad at mga ilaw ng poste na lang ang hindi gaanong maliwanag ang naroon. Kahit na ganun ay parang mas lalo pang dumilim yung paligid. Maya-maya ay naamoy ko ulit yung street food na dala ko kaya natakam ako. Pero muntikan na akong masuka sa kakaibang amoy na humalo sa kwek-kwek na dala ko. Parang amoy sunog na mantika na may halong nabubulok na karne. Sobrang sangsang. Parang sumama nga lang yun sa hangin at dumaan sa pang-amoy ko pero nakakasuka talaga. Akala ko ay guni-guni ko lang o baka may nadaanan lang akong basura. Pero malinis naman yung paligid at may tapunan ng basura. Pagdaan ko sa isang saradong tindahan ay may narinig akong mahinang boses sa likuran ko. Ang sabi, pahingi naman. Huminto ako at lumingon pero walang tao. Kinabahan na ako kaya binilisan ko na ang paglalakad. Ilang hakbang pa nang marinig ko ulit yung parehong boses. Kahit kaunti lang. Mas malinaw na yon kaya binilisan ko ang paglingon pero wala pa rin akong nakitang ibang tao. Kinabahan na ako nun. Napansin ko na parang gumagalaw pa yung supot ng street food na hawak ko na parang may humihila nun pababa. Napabitaw ako sa takot at nahulog yung pagkain sa kalsada. Hindi pa ako nun nakakahinga ng maayos ay may nakita akong matandang babae sa gilid ng daan. Hindi ko alam kung kanina pa siya naroon dahil sigurado akong wala naman akong nadaan ng tao nung naglalakad. Nakatungo lang yun pero kita akong naangisi habang nakayuko. Tumingin siya sa akin at nagsabing, "Salamat. Gutom na ako." Parang may kumakausap sa akin sa hangin dahil hindi ko naman nakitang bumuka yung bibig ng matanda. Hindi ko alam kung bakit pero nang tumingin ako sa nahulog na pagkain, wala na ang mga yon. Malinis na ang kalsada na parabang walang nahulog kahit isang pagkain. At higit sa lahat, wala na yung matanda. Kinilabutan ako sa nangyari. Hindi ko alam kung nananaginip lang ba ako. Nangatog na ang mga tuhod ko. Parang imahinasyon lang kasi ang lahat. Wala akong ibang nagawa kundi tumakbo ng mabilis pagkatapos mahimasmasan. Kahit pakiramdam ko ay hindi ko maihakbang ang mga paa ko sa takot at kaba. Mabuti na lang, Sir Bob, at nakarating ako sa bahay nang hindi naladapa o natatapilok sa sobrang bilis ng takbo ko. Pakiramdam ko nga ay lumutang ako. Pero nung nasa bahay na ako, ramdam ko talaga yung panginginig ng buong katawan ko. Hindi ko agad na ikwento sa pamilya at mga kaibigan ko dahil baka hindi sila maniwala. Kinabukasan, nang pauwi na ako galing trabaho, binalikan ko yung lugar kung saan ko nahulog yung dala kong kwek-kwek noong gabi. Malinis na talaga doon. Walang kahit anong bakas na nahulog na kwek-kwek at sawsawan nito. Habang naglalakad ako doon ay minaasalubong akong isang tindero ng street food na papunta sa pwesto niya. Matagal na yung nagtitinda at kilala na rin kami noon dahil matagal na kaming suki. Naikwento ko sa kanya yung nangyari. Pero syempre,
Bago ko kinuwento, ay tinanong ko muna siya kung naniniwala ba siya sa mga multo o elemento. Saglit siyang natahimik. Maya-maya ay nagkwento siya tungkol sa matagal na raw na may nakakaranas na nakakarinig ng matandang boses dun sa dinadaanan ko. Humihingi raw ito ng pagkain kapag malalim na ang gabi. Narinig ko rin yung mga ganoong kwento, Sir Bob. Pero sa tagal naming naatira sa lugar na yon ay hindi ako naniwala. Wala naman kasi akong kilala na nakaranas ng ganon. Saka matagal na yung nangyari. Yung may isang pulubing namatay sa daan dahil sa matinding gutom at wala man lang tumulong. Hindi pa yata ako pinapanganak nun. Kaya sinong mag-aakala na isa ako sa makakakita o makakasaksi ng pagmumulto niya? Hindi ko nga alam kung totoo yung nangyari sa akin o nagkataon lang. O dala lang na naunahan ako ng takot kaya kung ano-ano yung nakita ko. Pero simula nung gabing yon, magpasa hanggang ngayon, kapag nag-food trip kami ng mga kaibigan ko, hindi na ako nag-uuwi ng pagkain. At kapag may naririnig akong humihingi ng pagkain, lalo sa gabi, hindi na ako lumilingon o humihinto sa paglalakad. At kung hindi naman ako nag-crave sa mga street food, ay hindi na rin ako sumasama sa mga kaibigan ko kapag nag-aaya sila. Ayoko na kasing maranasan ulit yun. Baka sa susunod ay himatayin na ako, lalo na at nalaman kong multo na pala yung nakita ko. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento. Thank you po sa inyong time at sana ay mabasa ninyo. Ako si Hailin, isa sa mga silent listeners nyo since 2022. Sana ay mapansin niyo itong email ko. Itong kwentong i-share ko sa inyo ay isang karanasan na hanggang ngayon hindi ko pa rin maintindihan o hindi ko maipaliwanag kung bakit nangyari. Mga 8 taon na ang nakaraan. Kasama ko sa isang boarding house yung 2 pinsan ko. Nagtatrabaho kasi kami sa Angeles, Pampanga. Minsan ay nagyaya yung pinsan ko na mag-food trip daw kami sa isang sikat na night market dito lang din sa syudad. Mga bandang 9:30 na siguro yon. Maaga pa akong tutuusin. Kaya medyo marami pang tao nang dumating kami. Halos lahat ng pwesto ay bukas pa. May barbecue, seafood, noodles, milk tea, at kung ano-ano pa na madalas naming bilhin. Ang saya ng gabing yon at ang dami ring pwedeng makain. Mag-aalas 12 na nang magbasya kaming umuwi. Tag-ikot-ikot pa kasi kami. 3 pala kaming babae. May pagka-boyish lang yung isa at pinakabata sa amin. Habang papunta kami sa parking kung saan yung sakayan ng tricycle, napansin kong may isang hilera pa ng mga tindahan na maliwanag ang ilaw. Nagtaka ako dahil parang wala yun kanina. Pero hindi ko na lang yun pinansin dahil baka nahuli lang sila ng pagbukas. Napansin din pala yon ng isang pinsan ko kaya niyaya niya kami doon dahil baka masarap daw ang pagkain. Paglapit namin ay kakaiba agad yung naramdaman ko. Tahimik yung lugar kahit na maraming tao na tila namimili. Walang madidinig na tawanan o usapan. Ang narinig ko lang ay yung tunog ng mga kawaling may niluluto. May isang babaeng nag-alok sa akin ng barbecue. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang napilitan akong bilhin yun. Alam mo yung parang na-hypnotized ka. Habang inaabot ko yung bayad, nadama ko yung kamay niya. Naramdaman kong sobrang lamig. Bago ko pa matikman yung barbecue, hinila ako ng pinsan ko. Nagulat naman ako. Ang sabi niya, saan ko raw nabili yung dala ko? At hindi raw ba ako nagsasawa dahil marami na rin yung nakain ko doon sa pinanggalingan naming bilihan ng barbecue? Itinuro ko yung babaeng nag-abot sa akin noon, pero nawala ito. Napatingin ako sa kamay. Hawak ko pa rin yung plastic na pinaglalagyan ng barbecue, pero parang hindi pagkain ng laman noon. Parang uling o kahoy. Ang sabi nila, nalingat lang daw sila, may bitbit na akong barbecue.
Hindi ako maapaniwala noon, Sir Bob. Malinaw pa rin hanggang ngayon sa isip at alaala ko na may babae talaga na nag-alok sa akin ng barbecue. Pero ang naapagtataka, dahil biglang hindi na naging barbecue yung hawak ko. Kahit nga yung mga pinsan ko, hindi alam kung paanong nagkaroon ako ng hawak na ganun. Wala raw silang nakitang may nag-abot sa akin. Doon na ako kinilabutan ng sobra, sir. Bigla kong nabitawan yung bitbit kong plastic at mabilis ko silang niyayang umuwi. Simula nang mangyari yon, kapag nagpupunta kami sa night market o ibang kainan para mag-food trip, sinisigurado naming legit ang binibilhan namin at marami pang tao. Saka hindi na kami dumadaan kung saan at diretso na kami sa sakayan para umuwi. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan yung malamig na kamay ng babaeng nag-abot sa akin ng barbecue. At sa tuwing naamoy ko yung inihaw na karne sa gabi, bumabalik sa isip ko yung gabi na yon na parang nanaginip lang ako. Ang sabi nga ng mga pinsan ko, may mga pagkakataon daw na parang nababalangko ako ng ilang segundo o minsan pa nga ay inaabot ng minuto. Tapos may kakaibang nangyayari sa akin. Sabi pa ng mga kasamahan ko sa trabaho, baka nagkakaroon ako ng episode kung saan may nangyayaring ginawa ko pero hindi ko matandaan. Pero nung time naman na yon, natatandaan ko ang nangyari pero wala namang nakakita ng nakita ko. Magpasa hanggang ngayon ay gulong-gulo pa rin yung utak ko, sir. Kaya nahilig din ako sa kwentong kababalaghan at sinulat ko na rin itong kwento ko ng detalye. Hello sa inyo, boss. Ako si Jason, taga Zambales. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag yung nangyari sa amin 3 years ago. Tanda ko yon dahil umuwi galing ibang bansa itong isang barkada ko na si Evan. Mahilig talaga kaming mag-food trip ng mga kaibigan ko pagkatapos magtrabaho. At dahil nga dumating si Evan at araw ng Biyernes naman ay biglang nagkayayaan. Inuman syempre at may kasamang food trip dahil yun talaga yung hilig namin. Nang gabing yun ay dun kami tumambay sa bahay ng tinutuluyan ni Evan bilang isang seaman. Bumili kami ng iba't ibang street food, fishball, siomai, barbecue, isaw, kwek-kwek, lechon manok. Ang ingay at ang saya namin nun. Pero habang lumalalim ang gabi ay isa-isa nang nagsisipag-uwian yung ibang kasamahan namin. Ako bilang pinakamalapit kay Evan ay nagpaiwan dahil ilang araw lang siyang mananatili doon. Wala naman pasok kinabukasan. Pagkatapos namin uminom ay naisipan pa ni Evan na umalis kami. Nagutom daw siya sa kwentuhan, tawanan at pag-inom ng hard. Sakto lang kasi yung pulutan namin kaya ubos talaga. Mag-food trip daw kami sa isang fast food na 24 hours na bukas. Napatingin ako at magmamadaling araw na. Sinabi ko sa kanya na doon na lang kami sa bukas na lugawan. Nag-aya siya sa may park na kumain para sariwa ang hangin at mas maapagkwentuhan. Na-miss raw niyang tumambay doon katulad nung nasa college pa kami. Inaabot kasi kami ng madaling araw sa kakatambay at kwentuhan. Halos kakaupo lang namin nang biglang may humuning tik 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 tik. Akala namin ay butiki o ibon lang. Mabilis ang tunog na parang gumagalaw sa ere. Taga Visayas yung mama ni Evan at minsan daw siyang naapagbakasyon doon. Kapag daw may ganun na huni ay may aswang sa paligid. Kapag malakas daw ang huni nun ay malayo pa. At kapag pahina ng pahina, ibig sabihin ay papalapit rin ng papalapit. Natawa lang ako sa kwento niyang yon. Kaya nung mga oras na yon, boss, wala akong naramdamang takot. Para sa akin ay baka normal na hayop lang yon. Nagpatuloy pa kami sa pagkain at kwentuhan. Pero sa tuwing huhuni yon ay biglang napapatayo si Evan. Tinatawanan ko lang siya. Sinabihan ko siya na wag masyadong nerbyoso. Nang biglang humina yung paghuni, tumayo na talaga siya at sinabing,
Pinanindigan siya ng balahibo. Umalis na raw kami doon. Kahit hindi pa noon nauubos yung kinakain naming lugaw at tokwa at baboy, tumayo na rin ako dahil kahit ako ay nakaramdam ng kaba dahil sa reaksyon niya. Paalis na kami nang biglang parang may malakas na hanging dumaan sa may uluhan namin. Mabilis kaming napatingala. Wala kaming nakita, boss, maliban sa parang itim na bagay o anino na palipat-lipat ng puno. Marami kasi naglalakihang puno ng mangga at nara na nakahilera sa kinaroroonan namin. Nagmamadali kaming umalis kahit wala naman talaga kaming malinaw na nakita. Pero ang nakakakilabot doon ay nararamdaman namin na may nilalang na nandoon. Tumigil yung paghuni pero lumakas naman ang hangin sa itaas. Naggagalawan ang maliit na sanga at dahon ng mga puno. Kaya hindi na kami lumingon pa at diretsong sumakay ng sasakyan niya. Naramdaman ko pa nun, boss, na parang may malakas na hanging dumaan sa likuran namin bago kami nakasakay ng kotse. Nang nasa loob na kami ng sasakyan, dun pa lang kami nakahinga ng maayos. Grabe yung kilabot na naramdaman ko. Ang mas nakakatakot kasi, hindi mo nakikita yung nilalang pero ramdam mong andoon lang yon. Nang pinatakbo na ni Evan yung sasakyan, napatingin siya sa side mirror. Napapamura na lang dahil parang may itim na usok o anino raw na nakasunod sa amin at parang may pares pa ng namumulang mga mata. Bumusina siya ng bumusina. Bigla yung nawala. Imbis na doon kami tutuloy sa bahay niya, ay dumiretso na kami ng bahay ko. Mas mabuti raw na doon na siya magpalipas ng gabi sa amin dahil marami kaming kasama. Mahirap na raw at baka masundan siya sa tinutuluyan niya. Mag-isa lang kasi siya doon. Ang pinagtataka ko lang, boss, kung bakit siya takot na takot. May mga kapitbahay naman siya. Pero ang sabi niya, naranasan na raw kasi ng tiyuhin niya ang makipagbuno sa ganung nilalang. Maliban daw kasi sa tiyuhin niya ay hindi daw yun nakikita ng ibang kasamahan niya. Kaya ganun na lang yung takot niya sa nilalang na yon dahil muntikan nang mapatay ang tiyuhin niya. Kaya ang nangyari, boss, yung masayang bonding at food trip namin na uwi sa katatakutan. Kinabukasan ay naging maayos naman ang lahat. Nakauwi siya nang walang sumusunod sa kanya sa tinutuluyan. Magandang araw sa inyo, Boss Bob, pati na sa mga nakikinig. Tawagin niyo na lang akong Adrian. Itong kwentong ipinadala ko sa inyo ay tungkol sa nangyari sa akin nung minsang lumabas ako ng gabi para bumili ng makakain. Marami akong tatapusing gawain noon kaya dinala ko rin hanggang bahay. Mga bandang 10:00, nakaramdam ako ng pagkatakam na kumain ng street food at noodles. Kaya kahit madilim na at may kalayuan ay lumabas ako ng bahay para bumili. Sakto at kakaunti na lang ang tao. Paubos na ang mga paninda at buti nga ay may naabutan pa ako. Dahil last customer ay naging libre na yung ibang naluto at hindi nabiling kwek-kwek at fishball. Tuwang-tuwa ako nun. Sunod ay pumunta ng convenience store para bumili ng ramen. Grabe yung naramdaman kong cravings ng gabing yon. Daig ko pa ang naglilihi. Nang pauwi na ako, pinili kong dumaan sa mas maikling kalsada para mas mabilis akong makarating ng bahay. Merong shortcut doon pero madilim at ang madadaanan ay magsing gilid na palayan. Tahimik ang lugar at tanging kuliglig lang ang maririnig mo. Yung liwanag ng buwan yung nagbibigay liwanag sa buong paligid. Dala ko naman yung cellphone ko. Kaya napapailawan ko ang dinadaanan. Habang naglalakad, huli ko nang napansin na may lalaking naglalakad sa unahan ko. Pareho lang kami ng direksyon at may dala rin siyang supot ng pagkain. Hindi ko siya gaanong pinansin noong una. Pero maya-maya, napansin ko na kahit gaano ako kabilis maglakad, pareho lang yung layo namin sa isa't isa. Hindi siya lumalapit pero hindi rin lumalayo. Sinubukan kong huminto para ayusin yung laman ng supot
Nang dala kong mga pagkain, medyo natatapon na kasi yung sukang hiningi ko. Pagtingala ko, nandun pa rin siya sa parehong distansya. Kinabahan na ako. Siyempre baka hinihintay talaga noon na lumapit ako sa kanya. Nagpa siya akong tumawid sa kabilang kalsada. Pagtawid ko ay tumawid din siya. Binilisan ko ang paglalakad at binilisan din niya. Hindi ko na napigilan yung sarili ko at tinawag ko. "Kuya." Hindi siya sumagot. Huminto lang siya at dahan-dahang napalingon sa akin. Ganun na lang yung panlalamig ng buo kong katawan, Boss Bob, nang makita yung itsura ng lalaking sinusundan ko. Wala siyang muka. Blanko ito at kahit anong aninag ko ay wala akong nakitang mata, bibig at ilong. Parang anino lang yung ulo niya. Sa sobrang takot ay napatakbo ako pabalik sa pinanggalingan ko. Napunit pa nga yung plastic na dala ko kaya natapon yung mga pagkaing binili. Hindi na ako lumingon pa sa takot na baka masundan ako nito. Habang mabilis na naglalakad sa mahabang daan, naramdaman ko na parang may naasunod sa akin. Kinilabutan ako bigla. Mabilis akong lumingon pero walang ibang tao. Hindi naman ako sinusundan nung lalaki na kanina ay nakasabay ko. Binilisan ko na lang ang paglalakad. Laking panghihinayang ko rin noon na natapon yung pagkain. Pero kung nagpatuloy ako sa paglalakad, baka may gawin sa aking masama yung lalaki at kung ano pang mangyari. Aswang ba yun, multo, elemento, engkanto? Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yung nakita ko. Pero isa lang ang naalala ko. Wala talaga yung mukha niya, pero yung suot niya parang pareho ng suot ko. Kaya mas lalo akong kinikilabutan kapag naaalala ko yon. Isa pa, boss, simula nang makita ko yon, minsan sa CR ng pinapasukan kong opisina, kapag tumitingin ako sa salamin ay parang nag-iiba yung refleksyon ko. Minsan sa bigla kong tingin ay parang nagiging blanko na rin yung mukha ko o walang mata, bibig o ilong. Kaya kahit sa pagtingin sa salamin ay minsan kinatatakutan ko na. Pagdating ko ng bahay noon, boss, agad kong nilock yung pinto. Ilang minuto akong hindi nakapagsalita sa sobrang kaba. Laking pagsisisi ko kung bakit lumabas pa ako ng alanganing oras at dumaan sa shortcut na yon. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung ano ba yung nakita ko nung gabing yon. Pero simula nun, tinatak ko na sa isip na kapag inaabot ng hating gabi ang cravings ko, hindi na ako lalabas ng bahay at tinitiis na lang. O di kaya ay nagpapasama na ako kapag gusto ko talagang mag-food trip. Hindi ko talaga maiwasan lalo kapag nagpupuyat at maraming tinatapos na gawain. Lamon is life talaga. Pero kung mag-isa lang din akong lalabas ng alanganing oras, mas mabuti na sigurong matulog ng gutom kesa muling makasalubong ang nilalang na yon. Ito lang, boss, ang kwento. Good evening, sir, pati na sa mga listeners. Ako si Carlo, taga Leyte. Itong kwentong i-share ko ay nangyari dahil sa simpleng cravings naming magkakaibigan ng gabing yon. Hindi ako mahilig magkwento ng ganitong klaseng pangyayari dahil alam kong maraming hindi maniniwala. Pero ito rin yung dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi na ako lumalabas para mag-food trip pagsapit ng madaling araw. Lumaki ako sa probinsya kung saan normal lang na may kwentuhan tungkol sa aswang. Hindi ako naniniwala nung una dahil hindi pa naman ako nakakaranas simula pagkabata. Para sa akin kasi, panakot lang yon ng mga matatanda sa mga bata. Ganun kasi nung kabataan ko. May sinasabi silang nangunguha ng bata at meron pang mga kulto raw. Pero lumaki na lang ako na wala naman akong nakita o naranasan sa mga kinukwento nila. Kaya nga nang maranasan ko ito, hindi na mawala-wala sa isip ko. Isang gabi, bandang 1 AM yon, nagkayayaan kaming tatlong magkakaibigan na magpares sa bayan.
Kakatapos lang ng birthday ng isa naming tropa at wala talagang natirang pagkain kaya gutom na kaming lahat pagkatapos ng inuman. Pagkatapos kumain, nagkape pa kami at nagkwentuhan hanggang abutin ng madaling araw. Dahil iisa lang yung daan pa uwi sa amin, sabay-sabay muna kaming bumiyahe gamit yung dalawang motor. Nang ihatid ko yung isa kong kaibigan, ako na lang yung natira na mag-isang umuwi. May bahagi ng kalsada na puro puno ng mangga at nyog ang madadaanan sa gilid. Madilim doon kahit may poste dahil magkakalayo sila. Habang nagpapatakbo ng motor ay may nadaanan akong matandang babae sa gilid ng daan. May bitbit siyang bayong na parang mamamalengke na. Hindi ko lang gaanong maaninag yung itsura dahil madilim sa kinaroroonan niya. Saglit akong napatingin sa relo. 2:00 na ng madaling araw pero masyadong maaga pa para mamalengke. Tapos wala pa siyang kasama. Naisip ko na baka wala siyang masakyan kaya bahagya akong nagbabagal ng takbo. Pero bago ako tuluyang huminto, naalala ko yung kwento noon ng lolo ko. Madaling araw din daw yun at may dadaanan siyang isang matandang babae. Pinasakay niya raw yun sa tricycle niya pero hindi sumakay yung matanda. Laking gulat niya nang malayo na ang tinakbo ng tricycle pero nadaanan niya ulit yung matandang babae na para bang mas nauna ito sa kanya. Kaya naman pinagpatuloy ko na ang pagmamaneho nun. Paglampas ko sa kanya, napatingin ako sa side mirror. Doon ako nanlamig at kinilabutan dahil wala na siya sa gilid ng kalsada. Wala rin naman naasunod na sasakyan o kasalubong na pwede niyang sakyan. Pero pagtingin ko ulit sa side mirror, nawalan na ako ng ulirat at muntikan pa nga akong sumemplang dahil nasa likod ko na yung matandang babae na nadaanan ko kanina. Ang pagkakaalala ko ay hindi ko naman yun hinintuan. Hindi ko nakita kung paano siya nakalapit o nakasakay sa likuran ko. Pero andoon siya. Nararakpan ng buhok yung mukha niya. Iniwasan kong tumingin sa salamin para hindi ako madisgrasya. Kahit na gusto ko nang paliparin yung motor ko ay nag-ingat pa rin ako. Buti at nawala na yung alkohol sa sistema dahil kung lasing ako, siguradong pinatakbo ko na yon ng sobrang bilis. Binilisan ko lang ng bahagya yung patakbo ng motor. Pagdating ko sa tulay ay may narinig akong malakas na kalabog sa likod na parabang may tumalon mula sa motor ko papuntang kalsada. Hindi na ako lumingon pa o tumingin man lang sa side mirror. Diretso akong umuwi kahit nanginginig na yung mga kamay ko sa takot. Napansin ko pa na parang wala na yon sa daan. Yung nakatayo lang siya tapos naglaho na parang bula. Hindi ko nga alam kung totoo ba yung nakita ko nung gabing yon o baka dala lang ng alak. Pagdating sa bahay ay naabutan kong gising si mama. Hinintay pala niya ako. Tanong niya ay kung bakit ako namumutla. Pero hindi ko na kinuwento yung naranasan ko. Sobrang nakakakilabot kapag naaalala ko yung nangyari at yung itsura ng matandang babae na nakita ko sa salamin. Kinabukasan nun ay agad kong tiningnan yung motor na gamit. May gasgas. Pero nang tingnan kong mabuti, sir, hindi siya basta gasgas lang. Yung parabang kinalmot ng 4 na matutulis na bagay. Akala ko nung una ay dahil sa sanga ng puno. Pero pantay-pantay ang pagitan ng mga marka. Yung parang 4 na mahabang kuko ang dumaan sa upuan. Ipinakita ko yon kay Papa. Tahimik lang siyang tumingin bago nagsabing, "Mabuti na lang at hindi ka huminto." Hindi ako huminto pero nakasakay pa rin siya sa likod ko. Naikwento ko sa kanila yung buong nangyari at kahit sila ay mas kinilabutan kesa sa akin. Naikwento ko rin yun sa isang kaibigan ko na kasama ko palaging mag-food trip. May kakilala daw siyang may nakita ring matandang babae sa tabi ng daan. Agad daw niya yung iniwasan dahil nga sa usap-usapan tungkol sa aswang. Kaya simula nun, kapag gusto naming mag-food trip ay hindi na kami lumalayo pa. Ayoko nang maranasan ulit na maangkasan ng matandang iyon. Salamat Sir Bob kung mabasa nyo yung kwento ko. Palagi ko palang inaabangan yung mga stories sa channel.